Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Tayo po ay napapalapit na sa katapusan ng pag-aaral natin ng Book of Revelation. Chapter 19 na po tayo. Sabi po sa verse 1, pagkatapos nito, narinig ko ang tila sama-samang tinig ng napakaraming tao sa langit na umaawit ng ganito. Purihin ang Panginoon, ang kaligtasan, ang karangalan, at ang kapangyarihan ay tanging sa Diyos lamang. Matuwid at tama ang kanyang hatol. Hinatulan niya ang reyna ng kahalayan na nagpapasama sa mga tao, sa lupa sa pamamagitan ng kanyang kahalayan. Pinarusahan siya ng Diyos dahil sa pagpatay niya sa mga lingkod ng Panginoon. Muli silang umawit, purihin ang Panginoon. Walang tigil na tataas ang usok na mula sa nasusunog na lungsod. Ang 24 na pinuno at ang 4 na nilalang na buhay ay nagpatira pa at sumamba sa Diyos na nakaupo sa trono. Sabi nila, Amen, purihin ang Panginoon. Ang handaan sa kasalan ng kordero. May nagsalita mula sa trono, purihin ninyo ang ating Diyos, kayong lahat na mga lingkod niya, dakila o hamak man, kayong may banal na takot sa Kanya. Pagkatapos ay narinig ko ang parang sama-samang tinig ng napakaraming tao, parang ugong ng malaking talon at dagundong ng mga kulog. Ganito ang sabi ng tinig, purihin ang Panginoon sapagkat naghahari ang Panginoon nating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Magalak tayo at magsaya. Luwalhatiin natin siya sapagkat nalalapit na ang kasal ng kordero. Nakahanda na ang kasintahang babae. Nabihisa na siya ng malinis at puting-puting lino. Ang lino ay sagisag na mabubuting gawa ng mga hinirang ng Diyos. At sinabi sa akin ng anghel, isulat mo ito. Mapalad ang mga inanyayahan sa kasalan ng kordero. Idinugtong pa niya, ito ay tunay na mga salita ng Diyos. Nagpatira pa ako sa kanyang paanan upang sambahin siya, ngunit sinabi niya sa akin, huwag, ako may alipin ding tulad mo at tulad ng ibang mga mananampalatayang nagpatotoo tungkol kay Jesus. Ang Diyos ang sambahin mo, sapagkat ang katotohanang ipinahayag ni Jesus ay siyang diwa ng lahat ng ipinahayag ng mga propeta. Ang nakasakay sa kabayong puti. Pagkaaraan nito'y nabuksan ng langit at nakita ko ang isang kabayong puti. Ang sakay nito'y tinawag na tapat at totoo, sapagkat matuwid siyang humatol at makipagdigma. Parang nagliliyab na apoy ang kanyang mga mata at napuputungan siya ng maraming korona. Nakasulat sa kanyang katawan ang pangalan niya, ngunit siya lamang nakakaalam ng kahulugan niyon. Puno ng dugo ang kanyang kasuotan at ang tawag sa kanya ay Salita ng Diyos. Sumusunod sa kanyang mga hukbo ng langit na nakadamit ng malinis at puting lino at nakasakay rin sa mga kabayong puti. May matalim na tabak na lumabas sa kanyang bibig upang gamitin niyang panlupig sa mga bansa. Mamamahala siya sa mga ito sa pamamagitan ng tungkod na bakal at paaagusin mula sa pisaan ng ubas ang alak ng puot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nakasulat sa kanyang kasuotan at sa kanyang hita ang ganitong pangalan, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Nakita ko naman ang isang anghel na nakatayo sa araw. Tinawag niya ang mga ibon sa himpapawid. Hali kayo at magkatipon sa malaking handaan ng Diyos. Kainin ninyo ang laman ng mga hari, ng mga kapitan, ng mga kawal, ng mga kabayo at kanilang mga sakay. Kainin din ninyo ang laman ng lahat ng tao, alipin at malaya, hamak at dakila. At nakita ko nagkatipon ng halimaw at ang mga hari sa lupa, kasama ang kanilang mga hukbo upang kalabanin ang nakasakay sa kabayo at ang hukbo nito. Nabihag ang halimaw, gayon din ang huwad na propeta na gumawa ng mga kababalaghan sa harap ng halimaw.
upang dayain ang mga taong may tanda ng halimaw at sumamba sa larawan nito. Ang halimaw at ang huwad na propeta inihagis ng buhay sa lawa ng apoy na nagliliyab sa asupre. Ang kanilang mga hukbo ay pinatay sa pamamagitan ng tabak na lumabas sa bibig ng nakasakay sa kabayo. Nabusog ng husto ang mga ibon sa pagkain ng kanilang mga bangkay. Pagpalain po ng Diyos ang pagkakabasa at ang pag-aaral natin ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Ang chapter 19 po ay makikita natin na merong mga mahahalagang pangyayari sapagkat nalalapit na po tayo sa pagtatapos ng pag-aaral natin ng Book of Revelation. Naririto na po tayo sa climax ng mga pangitain na mangyayari o magaganap sa hinaharap. So, ang chapter 19 ay tumutukoy sa the second coming of the Lord Jesus Christ, the conquering Lord. So, napakaganda, exciting ho yung ating binasa sapagkat ito ay magaganap ayon sa salita ng ating Panginoon. Dito ay sinasaad yung pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, the coming of Christ to establish His earthly kingdom. Ito naman po ay binabanggit hindi lamang dito sa pahayag, kundi maging sa mga iba't iba pang aklat sa Biblia, sinasaad na ang ating Panginoong Yesus ay babalik. He will return. Meron pong tinatawag na second coming. At dito sa chapter 19 ay binanggit yung mga mahahalagang mga pangyayari. Isa pong pangyayari ay yung praises, papuri ng mga tao, the praises of the multitude in heaven. Bakit ho sila nagpupuri? Sapagkat nasira na ang puwersa ng kaaway, natalo na ang puwersa ng kasamaan. Nagkaroon na po ng destruction ang evil world system. Kaya ho, ang papuri ay talaga namang umaalingaw-ngaw doon sa kalangitan. Ano po, bukod pa doon sa praises of the multitude, binanggit rin dito yung tinatawag na marriage of the Lamb. Sino po ba yung tinutukoy na ikakasal na kordero? Of course, wala pong iba kundi ang ating Panginoong Hesus. He is the Lamb. At sino yung kanyang papakasalan? Kung siya ang groom, siya ang ikakasal, sino po ang kanyang papakasalan? Ang bride pong tinutukoy ay walang iba kundi ang iglesia, the church. Sino po yung iglesia? Wala pong iba kundi yung kanyang mga tinawag, pinili, ang mga mananampalataya ng ating Panginoon. Ito ang kanyang papakasalan, ito ang tinatawag na ihaharap sa ating Panginoon, doon sa tinatawag na marriage of the Lamb. At binanggit rin dito yung pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. He is the rider on the white horse. Siya ho yung nakasakay sa puting kabayo at binanggit yung mga iba't ibang pangalan ng ating Panginoon. Ano po yung una? He is faithful and true. Siya ay tapat at totoo. He is faithful and true. Hindi po natin kayang sukatin ang katapatan ng Diyos. Kung hindi man nagiging tapat ang tao, kung minsan, ngunit ang Diyos ay nananatiling tapat. At siya rin ang totoo. He is the way, the truth, and the life. Babalik po ang ating Panginoong Hesus dito sa lupa at siya'y nakasakay sa puting kabayo. He is faithful and true. Ano pa ho, bukod sa faithful and true? He is the Word of God. Siya ang salita ng Diyos. Kaya po yung ginagawa nating pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po ay lalong napapalapit sa ating Panginoong Hesukristo, mas nakikilala natin siya sapagkat siya ang salita. Kaya every time we meditate the Word of God, every time we read, we study the Word of God, tayo po ay
lalong napapalapit sa ating Panginoong Hesukristo. Because He is the Word. Siya ang salita ng Diyos. At isa pang magandang katawagan sa Kanya, ano ho yung title ng ating Panginoon? None other than the King of Kings and Lord of Lords. Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Marami pong hari na nabuhay, pero He is the King of all kings. He is also the Lord of Lords. Ito po ang titulo ng ating Panginoon na masasabi po natin napakataas sapagkat tunay ngang siya ay makapangyarihang Diyos. Hindi lamang po siya omniscient na all-knowing God, but He is an omnipotent God. He is all-powerful. Taglay po ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at ang kapangyarihan na yon ay tunay nga pong hindi naalis sa kanya. Ito'y taglay-taglay niya. Dito pa lamang nung siya'y nabuhay sa lupa, nakagawa po siya ng iba't ibang himala at maging nung siya ay namatay at nabuhay na maguli at ngayon ay nasa piling ng ating Diyos Ama, nananatili po ang kapangyarihan ng ating Panginoon. And last but not the least, nabanggit din po dito yung tinatawag na battle, digmaan, the Battle of Armageddon. Na nabanggit na po ng mga nakaraang chapters that there will be a war. Mangyayari, magaganap po ang laban na ito. Ang puwersa ng kabutihan laban sa puwersa ng kasamaan. Pero alam po natin na walang ibang magwawagi sa labanang ito kung hindi ang ating Panginoon because He is victorious. He is the overcomer. Kaya naman po yung beast, yung halimaw and the false prophet ay natalo. Sila ay na-capture. Sila po ay ang kapangyarihan nila ay hindi na naig sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. Because our God is a powerful God. He is the Almighty God. He is the King of Kings, the Lord of Lords. He is faithful and true, and He is the Word of God. Kaya po, sa buhay natin, kung meron man tayong higit na kailangan talaga, walang iba kundi ang ating Panginoon. He is the answer to all our needs. He is the answer to all our prayers. Ano man pong pangangailangan natin sa ating buhay, ito may spiritual, physical, emotional, or financial, matatagpuan po natin sa ating Panginoon ang sagot, ang tugon sa ating mga pangangailangan at panalangin sapagkat siya ay makapangyarihang Diyos. Sa oras nito tayo po ay minsan pang manalangin sa ating Panginoon. Marami pong salamat, O Diyos. Ang puso namin ay naninikluhod sa iyong harapan, nagpupuri sa iyong kabutihan, sapagkat tunay ang iyong salita. Ikaw ay tapat, ikaw ay totoo, ikaw ay makapangyarihan, at ikaw ay matagumpay. Patuloy dalangin namin na ang bawat isa na nakikinig sa oras na ito, ang iyong mga anak, ang mga tinawag mo, pinili mo, Panginoon, ay matagpuan mong tapat sa iyong muling pagbabalik. Makasama kami, Panginoon, sa iyong tagumpay at umaasa po kami, Lord God, we will experience more of your glory. Pagpalain mo po ang bawat isa. Sa nalalapit na pagtatapos namin ng pag-aaral na ito, magkaroon kami ng higit pang excitement, Lord God, to study your word. Hindi lamang ang aklat na ito, kundi ang iyong banal na salita, ang iyong aklat. Patuloy naming maunawaan ang mensahe mo, ang plano mo sa aming pong mga buhay. At umaasa po kami, lahat kami ay magiging matagumpay rin dahil sa katagumpayang taglay mo. Maraming pong salamat. I-bless mo lahat ng nakikinig sa oras na ito, maging ang kanilang pamilya. Balutan mo na yung banal na dugo ang aming mga tahanan, maging ang aming minamahal na bansa ay inilalapit namin sa iyo. At ngayon pa lang, inaangkin po namin ang katagumpayan at
Umaasa po kami, Lord God, sa magaganda pang bagay na ipararanas mo sa amin habang kami ay naririto sa lupa. We thank you and we bring back to you all the glory and honor in Jesus' name. Amen. Maraming pong salamat. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon, and to God be the glory.